Magandang araw po mga kawangis ko kung saan sulok ka man ng mundo. Ito inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yung kinsain. Bago po natin ipagpatuloy tungkol po dito sa balitaktakan kay Senador Amy Marcos. Sa mga hindi pa dyan subscribe dyan kung saan man dako ka man ng mundo. Subscribe nyo naman ako. Alam niyo, pag-uusapan natin tungkol ngayon sa press briefing ni Senadora Amy Marcos. Kasi unang-unang nangyari doon na Blue Ribbon Committee kahapon, parang hindi siya kumbinsin doon sa mga nangyayari. Kasi doon ang pinapatawag lang daw, hindi yung mga mastermind. Marami daw mga mastermind na dapat ipatawag, kagaya daw, bakit daw hindi nila hinahanap si Orly Gutesa na siya una talagang nagsiwala tungkol po sa mga mastermind. Kasi ang gusto kasi mangyari ni Senator Amy Marcos, dapat pinatawag din nila si Martin Romualdez kasi isa yan sa mga binabanggit doon sa katiwalian sa gobyerno, which is kung titignan daw, pumunta lang naman daw si Martin Romualdez doon sa Cebu. Bakit daw hindi pinatawag? Ang pinapatawag daw dyan ay hindi yung mga mastermind, kaya hindi siya kumbinsido sa nangyayari. Kaya hindi niya alam kung saan patutungo. Ito yung Blue Ribbon Committee, dapat daw mga big fish ang dapat yan pinapatawag, which is yung kanyang pangalan ni Martin Romualdez, kahit daw kamag-anak niya, dapat daw ipatawag kasi nga yun ang nangunguna sa mga listahan na sinasabi ng mga resource person na siya ay kasabwat sa katiwalian sa gobyerno. Ito, panoorin po natin ang kanyang punto de vista ni Amy Marcos sa kanyang press briefing. Wala din. Wala rin. Sige, ikaw na, Sen. Hindi, Narinig mo din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea, second hearing. Kaya lang na-dismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offense sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa naming lahat at noong December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang agencies, ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sa ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon tapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakimano. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang marami direktang kaalaman, nagsimula ng video.
While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado, dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldico kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan. Nung November ay inirekomenda na talaga. O ayan, di ba? Di ba ayan mga kawangis ko, sabi kasi ni Amy Marcos, nababahala na siya sa nangyayari sa flood control anomaly kasi nga hindi niya alam kung saan patutungo yung investigasyon na to. Kasi nga, hindi na-imbestigahan yung mga tao talagang sangkot at mga taong maraming na pinangalanan, di ba? Kung titignan nyo, maraming mga taong pinangalanan. Pero hindi nila pinapatawag sa hearing kung saan man yung mga investigasyon. Ang lagi nilang pinatawag kung sino-sino lang na lang dyan, ay ang pinaka-importante daw dyan, si Gutisa. Sana si Gutisa pumunta kung sino ba may alam dyan. Kaya nababahala si Senadora kung saan patungo to. Kasi unang-una, parang nanggigigil siya kay Martin Romualdez bakit hindi pinapatawag, which is ang pangalan niya, lagi rin nababanggit sa mga resource person na sinasabi sa mga investigasyon. Diba mga kawangis ko? Kaya hindi ko alam kung saan, kahit ako hindi ko alam kung saan patungo to eh. Saan patungo yung investigasyon na to. Kasi nga, yung mga sobrang malalaking tao o sa likod ng investigasyon na to o sa mga likod ng anomaly na to, tuloy-tuloy ang kasayahan nila. Diba? Eh sa mga kapwa ko OFW, yan muna ang update natin sa araw na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, please subscribe my channel and like din sa aking mga videos. Sa ngayon, masalam and bye-bye!